Alleluia, 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 Alleluia. Sa punay manatili, siya'y sa atin na lagi mamumungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumungan ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, patuloy po tayong nagdinilay ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At kung mapapansin po natin itong mga nakarang araw, kung kayo po ay dumadalo ng misa, ang atin pong unang pagbasa ay laging nagpapatungkol sa karanasan ng mga unang Kristiyano. Karanasan na masasabi nating hindi perpekto. Karanasan na puno ng pagpapala, ngunit alam din natin humarap sila sa iba't ibang pagsubok. At sa atin pong unang pagbasa para sa araw na ito, mapapansin po natin na merong pagtatalo kay San Pablo, kay Bernabe, at ang grupo ng mga Pariseyo, na tila ang pinagtatalunan lamang nila ay ang pagtutuli, yung circumcision. Pero alam natin marahil mga kapatid na sa dulo ng lahat ng ito, ang nanatili ay yung paninindigan ni San Pablo at ni Bernabe sa turo ni Jesus. At ano pong tinuturo nito sa atin mga kapatid? Na sa buhay po natin, may kanya-kanya tayong pinaninindigan. At minsan yung mga bagay na pinaninindigan natin sa ating buhay, yun yung mga bagay na ayaw nating mabali. Ayaw nating maputol. Kaya nga, minsan kahit mali na yung pinaninindigan natin, minsan pinangangatawanan natin yan eh. Pero mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay pananampalataya natin. Paano po ba natin pinaninindigan yung pananampalataya natin sa Diyos? Paano po ba natin pinaninindigan
yung ating pananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno? Paano po ba natin pinaninindigan yung ating pananampalataya sa simbahang itinatag ni Jesus? Minsan po kasi sinasabi natin, naninindigan ako kay Jesus. Pero sa mga pagkakataon na mahihirapan na tayo, sa magkakataon na hindi na naayon sa atin ang turo ni Jesus, minsan yung paninindigan natin nawawala na eh. Minsan yung sinasabi nating paninindigan, nababali na. Pero magandang tingnan mga kapatid, kung paanong nanindigan si Jesus para sa atin. Alam natin mga kapatid, na hindi naging madali ang paninindigan ng Panginoon para sa atin. Inusig, nagpakasakit, at namatay sa krus ang Panginoon para sa atin. Sa madaling salita mga kapatid, kung paninindigan lang ang pag-uusapan, tandaan nating lahat kung paano tayo pinanindigan ni Jesus. Pinanindigan tayo ni Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Pero ang tanong, para sa ating lahat, hanggang saan, hanggang kailan, kaya nating panindigan si Jesus? Kaya lang ba natin siya panindigan kapag madali ang buhay? Kaya lang ba natin panindigan ng Panginoon sa mga pagkakataon na walang umuusig sa atin? O kagaya ng Panginoon, handa natin siyang panindigan hanggang sa pag-aalay ng ating buhay para sa Kanya. Mga kapatid, hindi po madali ang manindigan kay Jesus. Tama po ba? Makakaranas ka ng pagsubok, hindi ho madali ang paninindigan sa pamamagitan ng pagpasan ng krus ng Panginoon. Pero bakit kaya napaglagpasan ni Jesus ang mga bagay na ito? Napakaganda po ng ating ebanghelyo para sa araw na ito. At doon po natin matatagpuan ang kasagutan kung paano napaglagpasan ni Jesus ang lahat ng pagsubok. Ano ang sinabi ng Panginoon? Nanatili siya sa kanyang Ama. At sa kanyang panatili sa kanyang Ama, ibig sabihin po nun, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang buhay, nakaugnay sa Diyos Ama. Mga kapatid, ganun din po ang buhay pananampalataya natin. Hindi man yan perpekto, pero lahat na paglalagpasan, lahat tunay na papangangatawanan ng paninindigan dahil nakaugnay sa Diyos. At kung tayo laging nakaugnay sa Diyos, laging nakaugnay sa mahal na pong Jesus Nazareno, kaya din natin siyang panindigan kahit humarap man tayo sa hirap, sa pagsubok, sa pighati ng buhay. Kaya nga mga kapatid, alam ko po sa buhay po natin, lahat po tayo humaharap sa mga pagsubok, sa hirap ng buhay. Tanungin ko po kayo, mahirap po ba ang buhay natin sa panahon natin ngayon? Mahirap po, di ba? Mahirap po dahil lahat ng bagay nagtataasan. Lahat ng bagay may kaguluhan. Maraming hindi nagkakaugnayan, kaya lahat naapektuhan. Pero sa kabila po nito, patuloy tayong dapat manindigan sa Panginoon. At kung tayo may paninindigan sa Panginoon, dapat din tayong laging nakaugnay sa Kanya. At kung tayo laging nakaugnay sa Kanya, pinaalala sa atin ng ating mga pagbasa, lahat ng bagay mapaglalagpasan. Kaya mga kapatid, yan po ang ipanalangin natin sa misang ito. Ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na manatili tayo sa Kanya at manatili siya sa ating mga buhay. At kung siya ay tunay na nanatili, tunay nating mapaglalagpasan, tunay tayong may paninindigan, at tunay tayong mamumuhay ng tapat para sa Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa,
Para sa araw na ito, ang panalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming manindigan, kagaya ng paninindigan po ninyo para sa amin.